Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po inyong lingkod, si Father Jaime Vicente. Buong puso po na nagsusumikap maglingkod po sa inyo ng buong katapatan. Pero bago po lahat natin simulan ito, itaas po muna natin sa Ama ang gawain ito. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal, Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit nagpapasalamat po, Ama, sa inyo pong walang sawang pagmamahal at pangangalaga sa amin. Ama, maghari po nawa, Ama, ang mga kaalaman pong ito na ayon po sa inyong kalooban, sa tulong po na inyong buktong na anak na aming Panginoon na si Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen, Amen, Amen. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Amen. Okay, mga kapatid, ito po, part 3 na po natin ng Sacramental Tools. Nung nakaraan po, na-share ko about sa Miraculous Healing Pendant, 7 Virtudes, na Century, Lightning Stick, Curse Breaker, Tres Picos, at saka isa sa Saturn Medallion. Yung part 2 po, na ipaliwanag ko po about sa Money Magnet, na ipaliwanag ko na po. Divine Wisdom, at saka po yun sa pag-iinsenso. Ngayon po, ang tatalakayin naman natin, yung about po sa na inbibigay po ng kalakasang protection sa atin, yung Atardar at saka Shield of Saint Michael. Meron po kasi tayo mga gamit na pinagawa po si Ama. Pakakatandaan nyo mga kapatid, tandaan nyo lagi kung tayo gusto natin maglingkod, una sa lahat, maging mabuti tayong tao sa harapan ng Diyos. Number 1 po yan. Kasi po, kahit anong klaseng uri ng gamit meron tayo, kapag ang ating espiritu ay hindi malinis, hindi po tayo makakatikim ng kalakasan. Kasi po, hindi po maghahari ang banal na espiritu ng Diyos sa mga gamit kung ang ating kaluluwa o spirit ay marumi. Tandaan nyo ha. Kaya kung magsisimula tayo ng gamutan, mga standard prayer, magdasal po tayo na standard prayer natin, yung One I Believe, One Our Father, One Hail Mary, One Glory Be. And then, hilingin natin ang ating kapatawaran upang sa sandali na ating paglilingkod, magamit tayo ng Ama. Kasi po, yung time na yon na paghingi natin ng tawad, patatawarin tayo ng Ama 100%. Kasi nga po, gagamitin niya tayo. Kaya, pinatawad niya tayo ng 100%. Para po, yung katawan nating nagagamitin ng Ama, yung katawan po ito na pinahiram lang sa atin, nagagamitin ng Ama, malinis. Tandaan niyo yan, ha? Kaya po, mga kapatid ko, sa masandaling ito, ipaliliwanag ko po sa inyo about po yung tinatawag natin na Shield of Saint Michael. Yung shield po ni Saint Michael, yung kanya pong kalasag na tinatawag, yung panangga po yun yung panangga, no? Yung shield po nun, ang napoproteksyonan po ng shield na yun, yung buong katawan niya po. Pati sa likod po. Kapag meron kayong protection ng Shield of Saint Michael, kahit may babanat sa inyo o aatake, no, tinatawag na spiritual attack, kahit sa likod kayo banatan, hindi po kayo, kasi protektado po kayo, the whole body, whole, para kayo nasa bolang kristal na protektado na banal na espiritu ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kaya napakabisa po na ito, lalo-lalo na sa mga pulis, yung mga sundalo,
napakabisa po nito. Lalo na po yung mga ibang mga negosyante na binabalak hold upin para patayin, maiiwas po kayo sa kapahamakan ng buhay, ha? Kasi po, ang buhay natin talagang dapat natin pag-ingatan, no? Pero yung pag-iingat po spiritual, ha? Iba po yung pag-iingat literal, iba po yung pag-iingat spiritual. Sa pag-iingat spiritual po, ang mga pamamaraan po dito, yung nagdadasal tayo at malinis ang pakikitungo natin sa ating kapwa. Hindi kayo nanloloko, hindi kayo sinungaling. Ganun po yun. Kasi po, pag niloko nyo ang inyong kapwa, niloko nyo rin ang Ama. Kasi sinabi ng Ama, kung ano ang ginagawa nyo sa inyong kapwa, ganun din ang ginagawa nyo sa akin. Kaya mga kapatid, mag-iingat tayo, no? Katulad po ng mga iba nagbebenta ng proteksyon, makakopya lang, no? Kopya-kopya lang po. Ingat po kayo dyan. Kasi po, minsan kung sino pa po yung nangungopya, ang gaganda ng sinasabi, no? Sisirain niya pa yung mga original. Biro nyo? Kinopya niya na yung original, sinira niya pa. Ang pinalalabas niya siya magaling. Kumbaga, ikukumpara natin sa pag-aaral lang sa eskwela. Diba? Nakita niyo, examination. Nangungopya yung isa. Sa kakokopya niya, matalino yung kinokopyahan niya. Pumasa siya. Diba? Kada kwento niya sa mga classmates niya, matalino siya, magaling siya, siya na magaling. Dumating na po yung oras na gumraduate na sila. Graduate na. Siyempre po, ano hahanapin nyo pag gumraduate na kayo? Di po ba maghahanap tayo ng trabaho? Eto, trabaho na to. No? Pag-a-apply mo, merong interview. Interview. Pag ina-interview ka, tinanong ka, pwede ba yung wala wala ka nang hinahanap na makukopyahan O ano sagot sa'yo ng interviewer? Nag-i-interview sa'yo. Simple-simple yung tanong ko, ba't di mo sagot? Hindi siya pumasa. Ganun po. Kaya minsan po, marami nang ngopya sa mga pinagawa ng Ama sa akin, pero hindi nila maano yun. Hindi nila alam kung paano pangangalagaan ang sitwasyon. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po, lahat na kumuha sa atin bilang isang alagad ng Diyos, kala niyo ganun lang? Hindi po. Yung pangalan na nakalista sa akin, habang buhay kong binangangalagaan niya sa pagdadasal upang maproteksyonan din kayo. Part 3 po ito Ang pagtuturong ito, inutos po sa akin ng Ama. Kaya mapalad kayong sumusunod, mga kapatid. Sa programang ito, no, pag nasubaybayan nyo, pwedeng kayo na po ang gaganap. Sorry. Kayo na po ang gaganap. Hindi na po kung sino-sino pa. Kaya lang po, kailangan nyo talaga ng mga kasangkapan na sacramental po. Sagrado. No? Consecratean po kasi ito ng banal na kapangyarihan ng Ama. At wala pong may karapatan na maglagay ng wala pong karapatan ang sino man tao na bumuhay na anumang uri ng gamit kung hindi ang Ama lamang. Dahil ang buhay po, isa lang po ang pinanggalingan. Ang Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat lamang. Tandaan niyo po. Kasi po, the divine spiritual power of God, it will manifest in different form.
Nagmamanifest po yan. Kaya lang po, kung ang isang tao na nananalangin sa Ama at higit na sa kanyang puso, sa kanyang pananalangin kay Ama, no? At mayroong inutos ang Ama na gawin, katulad po inutos ng Ama sa akin, ginagawa ko po yan. Wala akong pwedeng gawin na hindi niya inutos. Tandaan niyo po. Ginagawa ko po. Ngayon, mananalangin ako, magkakaroon po ng tinatawag na holy, tawag po holy ritual. Kasi po, pag nakarinig ang ibang ritual, kala nila yung mga, ritual, mga ano yan, mga kulto-kulto yan. Lagyan natin ang holy. No? Ibig sabihin nun, banal na panalangin sa Ama. Kasi po yung ritual, na tinatawag na ritual, may offering po dyan. May dugo, offering po ng mga flowers, offering po ng mga incense at kamangyan. Marami pong offer dyan kay Ama. No. Ngayon, hihiling po tayo kay Ama ng kalakasan para po sa hihingin po tayo ng pagkalooban niyang kalakasan ang mga gamit. Kaya po, no, pagkatapos po ng ritual prayer, holy ritual prayer, mararamdaman niyo talaga ang gamit po. Talaga yan Pag may humipo dyan na merong alam sa spiritual, mararamdaman niya na yung lakas. Kahit sino po ang humipo, kahit ipahiram niyo pa, hindi na po mawawala ang kapangyarihan. Pero meron pa pong isang option dyan, mga kapatid. Ang mga gamit ay makapangyarihan, pero kapag ang pag-ugali mo ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi po kikilos ang kapangyarihan ng gamit na yan. Dahil para lang po yan sa mga tao na sumusunod sa kanyang kalooban sa Ama. Sana naunawaan nyo. Kaya dito po, kayong lahat ng mga manggagamot, kung talagang fully dedicated, no? Fully dedicated po kayo kay Ama, no? May sakripisyo po tayong gagawin. Ano 'yun? No? Yung pag-iinom ng alak, paninigarilyo, no? Lahat ng bagay na makakasira sa templo ng Diyos, aalisin mo bilang sakripisyo sa inyong pagsunod. Kasi po, paano mo masasabing sumusunod ka? Panay sigarilyo mo. Sumusunod ka ba? Hindi ka looban Ama yun. Bakit? Makakasira sa kalusugan mo Yung pag-inom ng alak, makakasira rin sa kalusugan mo at kaisipan mo. Masasabi mo ba sumusunod ka sa Diyos? Hindi pa rin. Although, yung mga ginagawa mong kabutihan accepted, pero yung kalakasan mo sa harapan ng Diyos, hindi mo masasabi na talagang tapat ka na naglilingkod. Kaya yung mga ganyan po, no, kapag gumagawa sila ng mga gamit, hindi po masyadong pwede na natin. May lakas. Pero hindi po katulad ng pinagawa sa akin ng Ama, super lakas. Kung atardar, ito pong atardar, mga kapatid, napakabisa po ng atardar. Poproteksyonan kayo ng atardar, no? Sa kalakasan po na hahadlangan nila yung mga nagbibigay po ng kapahamakan sa inyong buhay. Yung atardar. Nakasangkap po dito sa atardar, yung hindi mabilang ng mga anghel. Nandito po sa atardar. Kaya po, ang atardar po na pinagawa naman sa akin ng Ama, kalikasan. Kalikasan po. No? Kasi ang puno po na pinanggalingan ng mga
herbs na nandito, talaga po, ako na mismo ang magpapatotoo sa inyo, talaga pong nagbibigay siya ng proteksyon para ang buhay mo maiiwas sa kapahamakan o kamatayan. Nakakatulong po. Para din po ito sa mga biyahero, pulis, sundalo, yung mga politician, napakalakas po ng atardar. Tandaan niyo po yan, ha? Pero I guarantee po, sinasabi sa inyo, I guarantee 100%. No? Marami po nagsasabi, hindi totoo yung guarantee. Anong guarantee niyan? Wala makakapagsabi ng guarantee. Wala po kung wala sa Diyos. Yung guarantee na isineshare ko sa inyo, ayon po ito sa kalooban ng Ama. Kaya 100%. Kaya masasabi ko mga kapatid, di ba sabi sa inyo, kapag may gamit na kayo, lalo kayo maging matinong tao. Huwag tayong sasandal sa kapangyarihan ng proteksyon. Huwag. Kapag tayo po nakasandal o nakaayon sa kalooban ng Ama, yung protection po, poprotektahan kayo sa napakaraming bagay ng kapahamakan ng buhay. Yun po ang masasabi ko. Kaya mga kapatid, no, mapalad po kayo na kahit na ganitong, pero I guarantee po na malaki po ang maitutulong sa inyong buhay, habang buhay po. Sige po, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po yung part 3 na na-share ko na about sa atardar at saka po sa Shield of Saint Michael, kalasag ni San Miguel Arcangel. No? Ang lahat po na pinanggagalingan ng kapangyarihan, wala pa tayong ibang hihilingan, kundi ang Diyos Ama lamang. Wala na pong iba. Sige, magandang umaga po. Ama, salamat po Ama sa kanilang mga Espiritu Santo. Naway maghari po Ama sa kanilang buhay. Ang mga gawain pong ito na itinuro niyo po sa akin para i-share ko po sa lahat ng aking mga kapatid. Salamat po Ama sa kanilang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Amen, amen, amen. Salamat po. In Jesus Christ's name, amen. Salamat po. Mahal na mahal ko po kayo lahat.